Okay, sige. Ang question right now is paano yung revisit, review, or revise ng curriculum, no? So again, sa CHED po, kung meron tayong CMO ng 2018, may graduate tayo ng 2022, 23, 24. Evaluate po natin yung program outcomes kung na-attain natin. Ano yung na-attain, ano yung hindi. Based doon tayo magkakaroon ng adjustment sa curriculum. Pero, meron pong instances na si CHED ay may lalabas na bagong CMO. Let's say 2024. So, lahat tayo required mag-update ng CMO or mag-revise based po doon sa bagong CMO. I-align natin. Bago ko malimutan, si CHED po pala, again, ang curriculum or CMO, minimum requirements. Ibig sabihin, kung anong nandun, dapat nandun sa curriculum ninyo at pwede kayong magdagdag. Pero as much as possible, wala naman sinabi si CMO, pero as much as possible, huwag naman susobra na isang SEM ang additional. Huwag naman more than 30 units ang additional sa bata. I think sa government, hindi yung pwedeng i-apply kasi syempre yung sahod, ano? Sa private, hanggat maaari, wag po kayo magsobra naman ng mga 8 subjects or 8 courses. Ano po? Basta yung nasa CMO, minimum requirements. Okay? Pero tayo pwede magdagdag ng mga 6 courses or 8 courses or 10 courses. Huwag naman sobra na isang semester ang sobra ng inyong i-add na subjects. Ano pa? Kapag kayo po ay nag-revise ng curriculum na walang bagong CMO, kailangan ng justification bakit kayo magre-revise. Okay? Pag kayo naman po ay magre-revise ng curriculum based sa CMO na bago, pwede sabihin nyo lang letter para lang ipapanot, ano, pantag doon, basta pag nag-revise tayo ng curriculum, tinatatakan yun no? Na ito na yung bagong curriculum, no? Yon. Ngayon, halimbawa po, ito yung available, wala pang bagong CMO si CHED. Gusto mo mag-revise ng curriculum. Pag nagre-revise ng curriculum, dapat na-assess mo yung before, yung previous, yung available mo ngayong curriculum. Dapat na-assess mo yon. Na-reach mo ba, na-attain mo ba yung program outcomes, yung student outcomes, okay? So dumadaan diyan sa ano sa mga evaluation survey, ano? Ito yung program outcomes number 1. So yung lahat ng graduate ipapacheck, ipapa-score mo na yung 1 to 4. Again, sa Likert scale, even number na po ang advisable, no? 1 to 4 or kaya 1 to 6. Hindi na po ang Likert scale na 1 to 5. Hindi naman bawal, pero statistically hindi na po ina-advise. Kayo po, mga magtitesis kayo, dadaan sa akin ang papers ninyo. Ayoko makakita ng Likert scale na 1 to 3 or kaya 1 to 5 or 1 to 7. Dapat 1 to 4 or 4 Likert scale or kaya 6 Likert scale. Okay? So, ganun pa. Another thing, kapag kayo bago mag-revise ng curriculum, hanggat maaari, no, at talagang dapat, kasi hanapin ni Ched, meron kayong industry practitioner, meron kayong alumni, may student kayo, may faculty, at dean at program head uh, available or member po kayo ng curriculum revision team. Industry. Siyempre, kung kayo po ay IT related, no? Kung kaya naman kung halimbawa education, dapat may student, may alumni, may community, better, ano po? Okay din 'yon. And then tapos yung industry, lalo kung private sa yung mga target na mag-private, ano po? Kung nandoon si PRC, better. Kung meron kayong taga PRC sa inyong curriculum revision. Okay? At may alumni kayo, yung graduate niyo. Ano yung bago doon sa pinagtatrabaho nila ngayon na hindi nila na-encounter sila nag-aaral. So yun yung mga possible na add-on sa inyong new curriculum. Isinasubmit po yan sa CHED. Yun, noted curriculum, sorry ang tawag. Para ipa-noted curriculum na pag kayo po i-recognize na ng CHED at nag-revise kayo, ang tawag po, bibigyan kayo ng noted curriculum. Ito gagamitin ng bata. Pag kayo nagpa-revise ng curriculum at approve na ni CHED, lagi ulit nila noted yon. Noted curriculum ang tawag. Reminder, private, public, kapag may bagong curriculum, let's say, yung curriculum nyo effective 2025-2026, kung sino lang enroll nung panahong iyon hanggang sa 27, sila ang gagamit ng bagong curriculum. Yung mga naiwan na 2020-18 ang ginagamit na curriculum hanggang sa
2024 na nag-enroll, ang gagamitin hanggang matapos yung old curriculum. Ang gagamit lang ng new curriculum, yung mga bagong enrolled ng 2025 based sa effectivity. Kaya nakita nyo kanina sa aking curriculum, nakalagay effective, ayan, effective year, pakita ko ulit ha. Ayan, pakita ko ulit. Tagal lang. Ayan po, nakalagay effective academic year 2025-2026. Kung kayo po ay nag-enroll ng 2024-2025, hindi nyo po gagamitin itong curriculum na to. Ang gagamitin nyo pa rin yung old. Pero yung first year, 2025, hanggang sila graduate at mga bagong darating na 2026-2027, sila ang gagamit nito. Clear po yan ha? Ay, Doc, paano pag-transferi? Pag-transferi at marami mahi-credit sa old curriculum, pwede naman kahit 2025 siya dumating. Pero may mga registrar na ano bang term para hindi maka-open. Baka may registrar dito eh. So dapat kasi yung ano nung bata, ano, yung favorable sa student dapat ano kasi hindi mag-isang yung 2025 hindi parang mag-uulit ka na minor na lang yung i-take mo ang maki-credit parang ganon. So as much as possible kung marami ay credit dun sa old curriculum halimbawa third year na siya magta-transfer ay tapos naman na yung first year second year pero ito 2025 mo hindi mag-uulit siya ibang mga course hindi ganon. So as registrar as dean actually tayo naman ang dean and program head ang nag-a-advise. So dapat kung marami ay credit sa old curriculum pwede pa rin old curriculum ang gamitin. Pero, pag may new CMO at kaya ka nag-update ng iyong curriculum dahil sa new CMO, dapat kung anong dinatan ng bata, yun ang kanyang i-enroll. Pero sabi nga, di ba, in every rules, there is an exemption. Nasa atin pa rin yun. Okay pa? Okay, ano pang tanong? Okay, so ganun naman po ha. So, kung kayo po ay nag-revise ng curriculum at may mga bagong courses kayo ini-add, dapat yung faculty ninyo mayroon kayong additional faculty na kaya magturo ng bagong subject na in-add ninyo. So may certificate yon, may training, ayun, dapat. Siyempre, meron ulit yung course description, meron ulit yung curriculum mapping, lahat kompleto yung pag ipinasa natin sa chat pag tayo nagpa-revise ng curriculum. Okay? May mga curriculum na, again, sa CHED minimum requirements. Kapag nagpa-accredit ka, may mga accrediting body naghahanap ng additional. Kasi pag sinabi natin accreditation, ano doon, tawag niya, beyond sa CHED requirements yun. Kasi nga accreditation yun eh. So dapat more than the CHED requirements. So halimbawa, kung kayo magpapa-accredit at hindi nga kayo pasado sa CHED, eh paano pa? Ayan, CHED nga minimum requirements lang. Ano pa? So ganon yung proseso. Question? Mabilis ba? Parang normal yung kay Doc, mabilis. Question? May natutunan kayo? Question po. Okay? Yun. Ah, okay, yun lang naman mga lugar. Ay, may nalimutan akong isa. Meron palang bagong CMO para sa indigenous. Ang indigenous na CMO at saka indigenous. Teka, hanapin ko yung mga CMO. I-share ko ulit yung screen ko. Pero pwede naman yung ilagay na lang sa, pwedeng separate additional yon, pwede. Yung sa indigenous. Ano pa yung isa? Kompleto ko niyan eh. Ayun, CMO1, Peace Studies, CMO2, Integration of Indigenous People. Ngayon, halimbawa po, yung Peace Studies, pwede natin idagdag na lang sa GenEd. Halimbawa, pag nagawa ka ng syllabus, halimbawa, kasi kung ito ay Indigenous People, kung meron ka halimbawa na Philippine History, halimbawa, idagdag mo na lang to 2 week ng discussion about Indigenous People. Pwede na yon kay CHED. Same with peace studies, ilagay mo sa Philippine history or basta sa GenEd. Pwede mo ilagay siya, ipakita mo lang sa syllabus na naipasok mo yung peace studies saka indigenous people. Kahit 2 to 3 weeks, pwede po yon. Ang daming requirements, ano? Requirements po yan. So, open natin yung GenEd para malaman sa natin papasok tong ano. Kasi yung peace studies,
Sa contemporary world, pwede si ano, no? Sa contemporary world, actually mga GE teacher na nagde-decide na ito eh. Contemporary world, kasi pag sinabing contemporary, ganun ka dapat mag-isip eh. Sabi niya globalization pa individuals, communities and nations. So pwede na siguro dito, pwede na dito si ano, si indigenous, no? Sa peace study, pwede naman siguro sa ano, Philippine history kasi nagdi-discuss tayo ng mga ano natin dun eh. Idagdag mo lang yon as additional lesson or week doon sa iyong syllabus ng dalawang subject. Pero gusto mong lagyan ng ano, Indigenous People Studies, additional mo na GEE, pwede naman. Gusto mong dagdagan ng Peace Studies, okay din naman. Wala namang problema. Allowable naman yun ni Ched. Okay? Ano pa bang nalimutan ko? Yun lang naman so far. Okay? So, I think that's it for today, no?